Oy, magandang araw mga kababayan, kumusta? Welcome back again sa Pinoy Emperador. Ngayong araw, pakinggan natin at panuorin itong interview ni Boy Abunda kay Attorney Raul Lambido. Mapapakinggan natin mga kababayan kung gaano katalino ang isang probinsyanong abogado. Ngunit bago yan mga kababayan, please like, share, and subscribe. At narito na po ang video. Sabayan nyo akong manood at makinig. Hindi na tayo magkokomentaryo dahil wala naman tayong maikokomentaryo sa mga kasagutan ni Atty. Lambino. Napakaganda po. At buong mundo. Ako po si Boy Abunda and welcome to the 2025 senatorial interviews na kasalukuyan po ay ginaganap dito sa Philippine Women's University. Narito po ang ating panauhin, senatorial candidate, Atty. Raul Lambino. Atty. Raul, maraming salamat. Maraming salamat, Boy, at maraming salamat sa PWU sa pag-imbita sa akin. Attorney, umpisahan ho natin ang ating interview. You have 2 minutes para kausapin po ang sabayanang Pilipino bilang sagot doon sa katanungan, bakit ninyo dapat iboto sa pagkasenador si Atty. Raul Lambino? Your time begins now. Magandang araw po sa ating mamamayang Pilipino, lalong-lalo na yung ating mga overseas Filipino workers at ang ating mga kapwa probinsyano at mga kapwa magsasaka. Kailangan po kasi magkaroon ng boses ang mga kapwa probinsyano. Matagal na pong sila ay nananahimik at sana ay nagnanais magkaroon ng tunay na tinig ang mga probinsyano at mga magsasaka sa Senado. Kahit na po ako ay isang abogado, sabi nga nila, probinsyanong abogado, dahil doon lamang po tayo nagtapos sa probinsya. Pero dito naman po tayo sa Maynila. Nagkaroon ng pagkakataon na manilbihan bilang isang abogado ng napakatagal na panahon at naging empleyado po tayo ng Kongreso ng Pilipinas at saka ng Senado. Kaya sa paggawa po ng batas at kung ano mga dapat mong gawin, meron naman po tayong nalalaman. At siyempre, bilang isang magsasaka na ngayon, dahil yun naman po yung ating nakasanayang trabaho magmula pa po nung tayo bata, at doon po nakikita na kailangan talagang ayusin yung food security ng ating bansa. Na hindi po yung angkat na lamang ng pagkain galing sa iba't ibang mga bansa. Patuloy na naghihirap ang ating mga magsasaka. More than 50% of our Filipino families ay mga galing sa agricultural sector, pero ang contribution lamang po nila sa GDP ay wala pa pong 9%. We have to increase the contribution of our agricultural sector to at least 40%, and that can be done. At yun po yung aking nais na gawin. Ripasuhin natin yung mga umiiral ng mga batas at mga pulisiya patungkol po sa food security. Kailangan po magkaroon ng sapat na pagkain sa bawat pinggan ng mamamayang Pilipino, mura at nakatutuwa para sa ating mamamayang Pilipino. Maraming salamat po. You have been briefed on the rules of the interview. Sa iyong bandang kaliwa po, Attorney, merong 6 po dito na katanungan at kayo pipili po ng 3 dito po for your 3 questions. Sige po. Samantala, kayo po, pipili po dito ng dalawang panelists na magfa-follow up questions sa iyong mga kasagutan. Maraming salamat, Attorney Lambino. Ang panelist na iyong napili po ay estudyante po ng Adamson University, si Robin Duayan. Robin Duayan. Magandang gabi po. Okay, ang pangalawang panelist ay faculty naman ng JRU, Mr. Wilson Mones. So si Wilson at si Robin. Wilson? Magandang araw po sa inyo, Attorney. Magandang araw, Professor Wilson. Yeah. Narito, umpisa na natin ang ating unang katanungan para kay Attorney Lambino. Attorney, ang unang katanungan natin ay may kinalaman sa infrastructure. Ayon kay Mayor Magalong ng Baguio City, sa isang government project, 35% na lamang po ng budget nito ang napupunta sa aktual na proyekto, habang ang natitirang pera ay napupunta po sa corruption. Attorney Lambino, kung kayo'y mahahalal bilang senador, ano po ang inyong solusyon dito? Nung nakaraang Sabado Gloria, nasa Baguio po ako at mismong si Mayor Magalong ay ating nakapanamayan. At sinabi nga niya sa akin ang kanyang obserbasyon sa nangyayaring malalang korupsyon
sa Pilipinas sa ngayon, lalong-lalo na po sa implementasyon ng mga infrastructure projects ng DPWH, ng DOTR at mga iba pang mga ahensya ng pamahalaan na may tangang pera upang gawin ng mga infrastruktura mahalaga. Ang nakalulungkot kasi ngayon, yung mga high-impact infrastructure projects na sana ay magkakaroon ng malawakang economic development ay hindi nabibigyan ng prioridad for the last 2.5 years. Magtatatlong taon na ngayon. At makikita natin na yung prioridad ng kasalukuyang administrasyon insofar as infrastructure is concerned ay ando doon sa mga pitsi-pitsing paborito ng mga congressmen. Paborito ng mga mambabatas na kung saan, sabi nga ni Mayor Magalong, 35% ang napupunta sa korupsyon. Siguro hindi lamang 35% yan. Kasi kukurot din yung mga implementing agencies. Kukurot din yung nasa Commission on Audit. Kukurot din yung mga ibang mga contractors na sasali sa bidding. Ang sabi niya, maabot yan siguro kung minsan mga 60% ang nawawala. You can just imagine how much money is being wasted in corruption. And because of lack of infrastructure projects that are high impact in the Philippines, walang darating na investors dito sa ating bansa. Alam po ninyo bilang isang dating Chief Executive Officer, an administrator ng isang special economic zone, pangalawa lamang po yung mga tax incentives na binibigay po natin para ma-attract ang mga investors. Ang pangunahin po sa kanila, peace and order and infrastructure, both physical and human infrastructure, ang makakapag-attract ng investors dito po sa Pilipinas. Follow-up question, Robin? Attorney, tanong ko lang po, since sinabi niyo po kanina na kumukurot ang mga departamento ng mga budget or ng mga pera sa mga binibigay ng mga proyekto ng gobyerno, paano ho ito kumukurot? At sino po yung mga departamento na to na kumukurot dito? Yun na yung naging kalakaran eh. At ang sabi nila, yung mga pag DPWH, magmula doon sa mga inhinyero na nasa baba, hanggang makarating doon sa kanilang head of division, hanggang makarating sa regional director, hanggang makarating sa taas, ay merong tara o meron silang share. Whether that is true or not, yan public knowledge. Sabi ni Mayor Magalong, na ganun ang nangyayari. Pero ang masakit po nito, yung mga infrastructure po nilang pinupunduan ay tulad ng flood control, rock netting, yung kanilang tinatawag na lighting off the road, ang tawag nila cut ice. Ang lalaki po ng nawawalang pera sa pamahalaan. At yan ang nakalulungkot kasi hindi nga natin nakikita yung improvement ng ating mga infrastructure na kailangan sa isang supply chain para umusad po ang ekonomiya ng bansa. Wilson? Attorney, sa makatuwid po pala, sa sinasabi niyo na ito ay kalakaran na, normal na kalakaran na, kung sakasakali po na kayo po ay mahalal bilang isang senador, paano po ninyo susupuin o kung hindi man ay bawasan itong kalakaran na ito na kinalakihan na nating lahat? Kung susuriin kasi natin, like yung datos ng Transparency International, ang Pilipinas ang isa sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. Bakit kanyo? Kasi meron tayong sistema ng gobyerno na talaga naman pong hindi malinaw ang pagpapatakbo. Meaning to say, transparency and accountability is so poor in this kind of system that we have. Masyadong over-centralized yung ating gobyerno. Yung mga poder ng pamahalaan ay tangan-tangan ng national government at mga agencies. And then, yung ating mga local government units na sila ang may direct responsibility sa tao ay wala po silang sapat na kapangyarihan. Kaya yung proposal ko nga, matagal ko nang pinaglalaban to for more than 30 years. Let us reform the government through constitutional amendments or revision by changing the system of government from unitary to federalism and from bicameral to a unicameral legislative body. Final follow-up for this question, Robin. Attorney, tanong ko rin po ulit. Kanina ho, sabi niyo po ba na corrupt po ang mga departamento natin? Kailangan ho ba natin silang panagutin o kailangan ho natin baguhin ang ating batas? Yung mga batas po na galing sa ating saligang batas. Well, tama ka dyan. Maraming probisyon ng ating saligang batas na dapat na baguhin. Marami ring mga batas na dapat nating babaguhin. Masyado nang matanda yung Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero ang isang bagay na pwede natin pong magawa ngayon ay gamitan po natin ang bagong teknolohiya na available na po
na pwede na pong maging more transparent ang system of procurement of services, of procurement of materials, and procurement of itong mga other things that are needed like food, etc. Kasi sa lahat, pag may transaction, sabi nila may komisyon. Hindi lang po DPWH, hindi lamang po DOTR, pati na rin po sa Department of Agriculture. Malawakan po ang corruption dahil nga po hindi natin ginagamit yung bagong teknolohiya ngayon para ma-determine natin kung saan ba talaga nanggagaling ang mga kasalanan patungkol po dito sa corruption. I think technology can help a lot in order to eradicate completely and if not, maybe to reduce. Maraming salamat. We now go to your second question, Attorney Lambino. Ito naman ay may kinalaman po sa PhilHealth. Kung mananalo ka sa eleksyon, isusulong mo ba o hindi ang pagbabalik ng 60 billion pesos mula sa PhilHealth na napunta sa infrastructure, health, and social services projects ng pamahalaan? Alam po ninyo, nung ginawa yung PhilHealth law, I was legal and technical consultant sa House of Representatives. This was during the time of President Fidel Ramos and during the time of Speaker De Venecia. Kabisado ko yung provision na yan. PhilHealth is an insurance. No? Pera yan ng mga membro. Hindi po yan pera na buwis na binabayad ng taong bayan na mapupunta sa General Fund. No? Yan po ay pera ng mga membro yan. So, the money that was taken by the national government at inilagay sa General Fund at ginamit yan para punduhan yung mga ibang mga paboritong proyekto ng mga mambabatas o ng departamento, hindi dapat kinuha yan. Kasi, papaano yung ating mga may sakit? Paano yung mga pasyente na kinakailangan po nilang magkaroon ng sapat na medical attention kung walang pera ang PhilHealth? Kailangan pong ibalikin. I think it's not 60 billion. I think it is almost 90 billion ang kinuha dyan. Tapos, ang national government under the 2025 General Appropriation Act, zero subsidy. When in fact, nakalagay doon sa Universal Healthcare Program at nakalagay din doon sa sin tax law that portion of the taxes that are collected from sin products like tobacco, alcohol, will have to go to the PhilHealth funds. Para lang sa ganon, mapalawak yung programa at magkaroon ng maraming benepisyo ang mamamayang Pilipino. That has to be returned. It has to be returned. The money that was taken by the national government must be returned immediately. And as senator, I can at least pressure the government, the executive department, that they should do something about returning the money that was taken. And I believe that the misappropriation of the funds would constitute even a criminal case of technical malversation. So, dapat may managot dito sa kanilang ginawa na pagkuha ng pera ng PhilHealth at inilagay sa general fund na hindi dapat gawin. Follow-up, Robin. Attorney, sabi niyo po na kailangan ho talagang maibalik yung 60 billion na naibigay na ho sa social service at sa health po. Tanong ko po, paano niyo po ba talaga ipe-pressure ang gobyerno para maibalik yun? Given po na naigamit sa pagkain, sa pagtusok ng mga gamot, paano ho ba talaga ito maibabalik at mapapanagutan? The most important power of Congress, the House of Representatives and the Senate, is the power to appropriate money. That is the most important piece of legislation that is being passed every year. We'll make sure that in the National Executive Program that will be presented by the President for Congress consideration ay maisama doon sa budget na ipropropose nila for 2026. Yung perang kinuha nila sa PhilHealth ay dapat maisama doon sa appropriation law which will be approved by the next Congress. Attorney, kamakailan po ay merong naging public official na viral dahil nag-viral siya kasi ginamit niya ang pondo ng PhilHealth. So kanina sinasabi po ninyo dapat isauli. Ang tanong po, Attorney, paano kung naubos na nila ang perang kinuhaan nila? Paano po natin hahabulin ang pera na nawala sa atin? Tama po yun. Nagamit na nila talaga yung pera. Sigurado yan. Nauubos na yung pera. Kaya nga may tinatawag natin sa batas na hindi man nila binolsa yung pera, pero ginamit nila yung pera sa isang bagay na hindi dapat nilang gamitin. Technical malversation ang tawag dyan. Now, para maibalik yung pondo na yan, doon sa ahensya na pinagkunan yung PhilHealth, ay may utang yung national government sa PhilHealth in a way. So, kailangan pong ibalik po nila yan through an appropriation to be conducted or made by Congress.
the House of Representatives and the Senate of the Philippines. At aasikasuhin ko yan, sisiguraduhin ko na doon sa magiging General Appropriation Law for 2026, maisama yung perang kinuha nila sa PhilHealth at maibalik yan sa PhilHealth dahil pera po yan ng mga miyembro ng PhilHealth. Robin. Attorney, sabi nyo, by 2026, yung general appropriation is isusulong nyo kung kayo ay sakaling manalo. Ibig sabihin ho ba nito, kailangan ho ba natin ulit umutang ng malaki sa ibang bansa at para mailagay dito o meron ho kayong ibang paraan na naiisip? Well, ang sources kasi ng revenue, paunahin po ay mga taxes na binabayaran natin, whether that is customs duties o kaya yung direct taxes or indirect taxes. Pag kulang po talaga yung revenue na nakukolekta ng pamahalaan, uutang yan, either foreign debt or domestic debt. Itong administrasyon na ito, in the past 2 years na sila ay nanunungkulan, ang nautang na nila ay more than 4 trillion pesos. Kailangan nilang umutang kasi meron tayo kasing budget deficit eh. Kulang yung nakukolekta natin para naman mapunduhan yung mga proyekto ng pamahalaan, ay umuutang sila ng umuutang. And that is very fiscal mismanagement ang tawag po dyan. Dahil sa isang ordinaryong pamilya, kailangan yung gagastusin mo ay hindi ka dapat sumobra doon sa kinikita mo. Pag sumobra ka po dyan, magkakautang ka ng malaki. Paano mo babayaran yan? If you cannot pay that, inflation will come in, tataas ang mga bilihin, kawawa ang taong bayan. Yan. Attorney Lambino, narito naman po ang pangatlong tanong na iyong napili. Ito may kinalaman po sa OFW. Noong nakaraang taon, nagbigay ang mga OFW ng 38.3 billion US dollars sa bansa mula sa kanilang remittances. Pero sa isang banda, malaki po ang negatibong epekto o social cost sa pag-alis ng ilang mga kababayang OFW na nagiging sanhi po ng pagkakawatak-watak at pagkasira ng pamilyang Pilipino. Kung papipiliin po kayo, ano ang mas mahalaga? Ang remittances o pamilyang Pilipino? Siyempre, boy, ang importante ay ang pamilyang Pilipino. Wala pong katumbas na kayamanan or pera yung pamilyang Pilipino na masisira. Pero dahil nga po sa kawalan ng pagkakataon na sila ay kumita ng pera dahil walang trabahong mapapasukan dito, walang disenteng hanap buhay dito, napipilitan ang milyon-milyong mga Pilipino na maghanap ng pagkakakitaan sa ibang bansa. No? So, this is supposed to be only a stopgap measure. Kaya ang aking panukala nga rito, yung ating mga overseas Filipino workers, tumatanda rin yan eh. They get older and older every year. So the government must come up with a program on how to help these overseas Filipino workers become productive citizens when they come back in the country. Kaya ang sabi ko, with this new technology, lahat tayo may smartphone eh. Pwede silang matuto tungkol sa e-commerce. Pwede silang magnegosyo. They can become business persons by using these digital gadgets that they have, this is smartphone, na pwede po silang magbenta ng kahit na anumang produkto. But it has to be with government assistance, with government policies and programs that will upskill the workers, the overseas Filipino workers' capability to do business on their own. Kaya, sabi ko nga, napakalaki talagang sakripisyo ang ginagawa ng ating mga overseas Filipino workers. At kailangan po talaga silang masuportahan. That's why we are calling them modern-day Filipino heroes. Yes, they are. And they need a lot of assistance, not just only for themselves, but even for their families who are here. Their spouses as well as their children. Kaya yung isang panukala ko nga dyan, Boy, na magkaroon ng attention na ibigay sa OFW sa kanilang kalusugan. Kasi pagdating nila po rito sa Pilipinas, marami rin po silang mga mental and physical sufferings doon sa kanilang pinagtatrabahuan. So that is what I've been telling to our overseas Filipino workers. Robin. Attorney, sabi niyo ho na kanina na teknolohiya ang kailangan natin i-maximize. Paano naman ho, aminin na po natin, hindi naman ho lahat ng tao nakakapag-aral at may kayang bumili ng teknolohiya. Kung hindi ho teknolohiya yung paraan natin, ano pa po yung ibang paraan para matulungan natin ang mga OFW natin na hindi na umalis at piliin ho, una natin is yung pamilya na sinasabi niyo po. Kailangan kumbinsihin natin yung mga mamumuhunan, mga kapitalista, whether they are local or foreign, na sila ay mag-invest, magtayo ng mga pabrika rito.
manufacturing sector is very important. We really have to do something about our investments policies. Isa rito na problema sa Pilipinas ngayon ay yung foreign investment law. And kailangan pong ripasuhin yan. We need to get rid of the negative list na masyadong malawak. Samantalang sa ibang bansa, almost all the business undertakings, bukas na po yan sa foreign investors. Alam naman po natin na ang investors, 4 lang ang kanilang hinahangad na makita. Stability of government, which includes peace and order, infrastructure, which includes power, internet connectivity, etc., human infrastructure, and of course, the assurances that they can return whatever profits they are going to earn in the place where. Wilson? Attorney, yung sinasabi po nila kanina no, tungkol sa pamilyang Pilipino, lumaki po ako na walang tatay dahil sa ang tatay ko nasa ibang bansa at siya ay nagtatrabaho doon. Pagbalik niya, halos hindi namin siya kilala sa sobrang tagal niya. Ito naging problema namin, attorney. Pagbalik niya rito, wala na siyang hanap buhay na pwede niyang pagkakitaan. Binabanggit po ninyo kanina yung teknolohiya. Alam naman po natin na kapag medyo matanda ka na, mabagal na ang comprehension natin sa technology. Wala pong naging masyadong pagkakataon na makapagtrabaho ang mga tumanda na, no? So, paano gagawin natin? Ano yung pinaka-specific na pwede nating gawin na programa para sa kanila po? Iyon kasi ang nakalulungkot dito sa ating gobyerno. Pero kung pumunta ka, tignan mo ang ginawa ng Vietnam, ng Thailand, at ng Malaysia, at ng Indonesia. Huwag na yung Singapore. Masyadong advanced yung kanilang programa tungkol po sa pagsuporta sa kanilang mamamayan. Ang kanilang gobyerno ay gumagastos ng malaki para matulungan ang kanilang mga mamamayan na matututo sa paggamit ng bagong teknolohiya. Kung kinakailangan po na magbigay pa ng startup capital ang kanilang mga gobyerno, nagbibigay po sila ng ganong assistance. Dito, wala pong programa na ganon. Isa po yan sa aking magiging priority na bibigyan ko ng pansin ang pagbibigay ng subsidy at suporta para sa ating mamamayang Pilipino. Hindi lamang po mga overseas Filipino workers, pati na po mga senior citizens. Yan po ang naging sekreto kung bakit umunlad ng masyado ang China in the last 40 years because the government gave a lot of assistance. Attorney, maibalik po tayo sa tanong ko kanina na sabi nyo, sasagot nyo ay kukumbinsihin natin ng mga kapitalista na mag-invest. Paano po kung hindi natin sila nakumbinse? Ano po ba talaga dapat ang una? Kapitalista o gobyerno ang magbigay ng tulong sa mga OFW po? Well, ganito kasi ang gobyerno ay dapat always the economic driver, kumbaga. No? Economic driver yan. Kailangan pag nag-appropriate ng pera yung gobyerno, iyon ay mapapaunlad yung ekonomiya. Dahil kung ang growth rate natin ay nasa 4%, 3% per annum, or even 5%, hindi tayo makakaahon sa kahirapan. At tignan po ninyo yung datos. Doon sa 5-6% na growth rate natin, magkano ang contribution ng overseas Filipino workers? 38.3, yung sinabi kanina ni Boy, $1 billion. No? Pag wala yan, lubog ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit kanyo? Kasi hindi po tayo karoon ng manufacturing sector na vibrant dito sa Pilipinas. Ang baba rin ng contribution ng agricultural sector. Sabi ko, less than 9%. Kailangan talaga ayusin po natin yan. The government should spend money to be really the driver for the growth of the economy. Otherwise, hindi pupunta rito yung mga investment.